binayaran daw po yun ng pera. Na, alam nga po yung binayaran ng pera, ba't di pa niyo sabihan? Ibig sabihin, binayaran ng papa mo? Binigyan daw po. Binigyan? Hindi naman yan totally siguro binayaran. Bayad daw po yun. Ay, ganun? Binayaran po yun. Nang muli kong bisitahin sila Ate Isabela, hindi ko inaasahan na may mga maririnig ako ng mga ganitong klase ng kwento. Nakakita ka lang ng baryan 5 piso, sumama ka na, iniwan mo na agad yung matanda. Ngayon ay mas nalalaman namin o mas nakikita namin kung ano ang motibo kung bakit sumama ang asawa ni Tatay Pilomeno sa tatay ni Isabel. Kami na nga lang po nag-a-adjust para sa kanya. Yun nga po, yung utak niya parang hindi naman normal. Good day sa lahat ng viewers natin ngayong araw ay nandito ulit kami sa hardware dito sa Barangay Alayaw para po sa mga kakulangan pa ng materyales kala Ate Isabel at papadeliver ko na po ito ngayon at ito yung pambayad natin na nagtototal na naman ngayon ng halos nasa 10,000 pesos po yung ating papadeliver na mga bagong materyales at ang kulang na lang po dito yung para sa sahig, so nagtototal na po halos ang nagastos natin dito kala Ate Isabel lang na kulang-kulang 25,000 po kasama yung labor at kasama ko dito si Commander at pupunta tayo doon ngayon para kamustahin din sila. Kailan yan kuya may di-deliver? Impossible. Bukas umaga. Bukas ng umaga para masimulan po bukas ng umaga, no? Okay po. Sige po, pa-deliver na lang bukas ng umaga. Salamat. Dito na, may resibo na tayo dito. Pupunta na tayo kala Ate Isabel. Papasok na tayo dito sa daan na maputik patungo sa bahay nila. At bago tayo magpatuloy dito, gusto ko magpasalamat kay Ninang Adelyuson at kay Ninang Adelina. At ganoon na rin sa iba pang tumutulong din sa atin. Maraming salamat kay Ninang Lons din. Salamat. At dahil po sa inyo, sa mga tulong ninyo sa amin ay napagsasama-sama namin at naidadagdag po namin sa mga gantong proyekto kagaya po nitong simpleng pabahay kay Ate Isabel ay sana matapos na ito. Kamusta Ate Isabel? Galing kami sa hardware nung isang araw nung pagkagaling ko dito, nagpunta na kami doon kaso nga lang yung kahoy titistisin pa, nagdaan ulit ako kanina, okay na daw. Kaso nga lang bukas ng umaga pa nila may i-deliver lahat ng materialis ha. Yung anak mo kamusta? Okay lang. Okay naman. Bebe and dede, Si Abdul kamusta? tulog po. Tulog. Nagtanghalian na kayo? Tapos na. Anong ulam niyo ngayon? Ilang isda. Ha? Isda po. Isda? Sino nagluto? Si Mister? Ikaw? Siya po. Wow! Yung mga kapatid mo may sakit pa ba? Kamusta sila? Okay naman. Wala naman na po silang sakit. Wala na. Si Abdul may sipon pa ba? May ano pa? Lang. Meron pa? Di bali. Kamusta? Nakabili kang gamot? Nakakainom na sila? Okay. Yung bang karpentero Ate Isabel nagpunta ba dito? Lagi man po yun dito. Okay. Naandyan nga po. O sabihin mo bukas ng umagang-umaga daw dito i-deliver lahat ng materyales at kung makapagsimula sila bukas mag-start na kagad ano? Sino yung makakatulong niya? Pagtatrabaho? Pag wala po siyang gawa, natulungan niya. Si mister mo? Okay, sige. Sa ngayon ba Ate Isabel, ano ang trabaho ng asawa mo? Yung bang inuuling nila naibenta na? Naibenta na lahat yun? O kumita naman ang asawa mo? Siya man po. Magkano ang nagkinita nila kahit paano doon sa pag-uuling na yun? Nag-1,000 naman. 1,000? Tig 1,000 sila nung katulong niya? Okay. So, maliit po yun. Walang 1,000. Walang 1,000 yung sa asawa mo. Sa totoo lang sa ano ko po, yung sa amin po meron. yung sa kasama kasi sa inyo naman talaga yung pinakang ano doon. Okay. Ate Isabel, yung bang pag ganyan, yung pag-uuling halimbawa ngayon naibenta na, kailan ulit ang susunod niyan? Pag nakikitulong lang naman din po kasi siya, di po kasi siya marunong. Pero kanino nakadepende yun kung kailan ulit mag-uuling? Kanino? Doon sa kanila naman po yun kung agad sila. Okay. Pero yung kadalasan Ate Isabel, halimbawa, yung nga naibenta ngayon, yung kadalasan na nangyayari, kailan ulit nasusundan? Unaabot ba ng linggo, ng buwan? Linggo lang po, minsan ilang araw. Tapos yung kinikita ni mister mo, yun naman yung kinukonsumo nyo, kahit pa paano. Nahati-hati na lang po na gatas tapos yung sapang Diaper pa. Hindi naman na po masyadong nagda-diaper yung iba. Sibulit na lang po at saka maliit. Sibulit na lang. Kumusta ang papa mo nag-contact sa inyo? Di po kami na makakontak. Wala po yung hindi po nagkuha sa akin ng number. Kahit sa Facebook, ganyan. Hindi po yung marunong. Wala pong si Papa, na-read po yun. Ay, ganon.
Kaya ang pag-asa nila dun, kung talagang sila yung yung babae at marunong-runong magbasa. Bakit Ate Isabel ganito? Nabalitaan ko lang kasi dahil nga maraming nakapanood, madami na nagkwento sa amin. Ito palang asawa ni Tatay Filomeno na ito na 24 anyos. Maraming beses niya na pala itong ginagawa. Totoo ba yun? Pang ilan niya na po yan, tapos pang ilang balik na rin po niya dito yun. Grabe. Ang ano lang daw po dito mga kalingap, ang parang nangyayari. Ano ang pangalan niya? Kay Ate Jonalyn, parang kapag daw po nakakita siya ng lalaki na may pera, ganun, yun yung ano, tapos ang pinakang tinatarget daw po nito, yung maraming anak. Totoo ba yun? Kadalasan daw, ganun daw. May mga anak po kasi talaga yung naanuhan niya. Yung mga una po niyang napuntahan, may mga anak. Depende pa rin po kasi, minsan napatol naman po siya sa walang anak, pero yung may trabaho, yung napapadalan siya, nabibigyan siya ng pera, yun po. Ganun. Kasi sa mga hindi nakakaalam, mga kalingap, itong kumbaga sabihin na lang natin na nagtanan, yung tatay ni Isabel at saka yung asawa ni Tatay Filomeno na tinutulungan ni Commander, yan po ay may mga anak, di ba? Ilan ang anak ni Ate Jo na... Dalawa po yun. Dalawa ang anak niya na iniwan niya, di ko alam kung sa side ng asawa niya, di ba? Sa side ng asawa niya. Doon po kasi wala naman yung magulang. Oo, doon niya iniwan. So, nakakaawa nga din po yung mga anak niya. Kaya nga po sana nagpaplano kami ni Commander na bisitahin yung mga bata at bigyan din ng konting tulong. Kasi, maliliit pa daw. Yung taon lang din po yun. At saka kagaya ni MJ. Yung anak ko pong... Ganyan lang sila kalalaki. Yung panganay ko at saka yung pangalawa ko. Ganun lang. Saan ba ito nagsimula Ate Isabel? Gusto kong, hindi ko alam kung natanong na sa ito ni Commander, pero gusto ko malaman galing sa'yo dito sa channel ko. Ate Isabel, saan ba ninyo nakilala ito si Ate Sa Daet po, sa provincial. Anong ginagawa niyo doon? Na-confine po, nung po kasing nagtae si Bullet, hindi po kinaya dito sa Medicare, in-admit po kami ng provincial. Na-refer po kami ng provincial, tapos doon ko po yun nakita. Oo, anong ginagawa niya doon nung time na yun? Wala siyang ginagawa doon, nakatayo lang, nakaupo sa isang tabi, tapos hindi po siya kumukuha ng mga gamot ng anak niya. Naawa lang po ako, sabi ko, bakit nandyan ka? Ba't di mo kinukunan yung mga anak mo ng gamot? Sabi niya, dito po niya alam. Kaya nakit ko na lang po, sabi ko, sumama ka na lang sa akin, magsabay ka para nakakuha ka ng gamot ng anak mo at kawawa naman. Tapos? Yun, sumama-sama po siya, tapos yun. Doon mo na siya nakilala? Oo, doon po siya. Paano ba't siya naligaw dito sa atin? Ano po, nagsabi po siya, lagi daw po siyang sinasaktan ng asawa niya. Tapos naawa naman nga po yung si Lulaglo. Tapos may napunta dito. Sabi po ni Lulaglo, kung talagang sinasaktan siya, pwede naman daw po siyang magpunta rito. Tapos ngayon napunta na diyan kay nakilala ni Tatay Pilo. Bago po naman yan ay dun muna sa katrabaho ng kapatid. Grabe ano? Isang gabi lang yata nila nakilala. Parang pumunta po dito ng gantong oras. Tapos? As kinabukasan nag-alis. Yun lang yung pagkakakilala nila. Yun tapos lang. naging sila na? Pag-alis daw nun, sila na. Lagi po yung pinadadala. Sabay nga po sa pagpadala sa amin dati yung nila Papa. Ang para sa akin lang kasi mga kalingap, ang ginagawa daw po nito, babae na ito ay nung naging sila ni Tatay Filomeno, diliyasan niya ulit si Tatay Filomeno. Sa unang pagkakataon, niliyasan niya si Tatay Filomeno, sumama sa iba. Nung hiniwalay na naman siya, bumalik na naman kay Tatay Filomeno. Tapos umalis na naman. Ano po Pang kaya? ilang balik na ito dito kay Tatay Filomeno? Pangatlo na po yata yan. Ay ganun? Kasi nung kaya naman po yan umalis doon at inuutusan daw po siyang maglaba. Ayaw niya naglalaba? Ayaw po yata may ginagawa siya. Inuutusan daw po siyang maglaba. Tapos yung dito naman po siya kay Lulaglo. Nainis man po yata si Lulaglo kasi inuutusan. Hindi naman po yung as in utos talaga. Ang ano lang po ni Lulaglo, parang nakisuyo siya. Nawalisan to. Nagalit. Nagalit na kaagad? Galit siya. Ayaw niya na inuutusan. Alam niyo sa pagkakatingin ko, hindi man sabihin nila Ate Isabel, medyo may something po si Ate sa kanyang pag-iisip. Kasi yung mga kanyang kinikilos, yung kanyang mga ginagawa ay hindi po yun normal na ginagawa ng nasa tama pong pag-iisip. Kasi
may mga napansin lang ako sa kanya habang nagva-vlog si Commander na may mga movements o may mga ginagawa siya na parang hindi normal para sa paningin ko na sa kagaya niyang babae na sa ganung edad. So, yun lang. Kaya ang nakakaawa dito talaga din, ang unang-una nakakaawa ay si Tatay Pilomeno, sumunod si Ate Isabel kasi nga nawala na yung suporta kay Ate Isabel ng kanyang tatay, at si Tatay Pilomeno naman ay talagang nalulungkot sa ngayon. Diyan ko nga nililibang na lang siguro yung sarili ni Tatay Pilomeno, pero ang sabi kung sa bumalik daw tatanggapin niya pa rin, ganun daw niya kamahal, kumbaga napamahal daw talaga sa kanya. Pero andito naman kami para magpayo kay Tatay Pilomeno na wag na. Ikaw ba Ate Isabel, tatanungin ko, sa tingin mo sa lolo ninyo dapat ba bang tanggapin? Hindi na din po sa amin kasi parang kasiraan na rin po sa amin dito yung ginagawa niya. Hindi lang naman po siya yung babae dito eh. Kasi di ba kagaya niyan, pati kayo nadamay na sa sa Opo. kahihiyan. Tsaka pag ganun po kasi parang pinapalabas na lang niya na kahit sinong babae pwedeng hilahin na lang dito sa ginagawa niya. Grabe. Pero dati galit na galit po yun pag sinasabihan niya. Sinabihan kasi dati yun dito, nakarinig yun ng nakakita ka lang ng baryan 5 piso, sumama ka na, iniwan mo na agad yung matanda. Galit na galit siya. Nagalit. Opo, Pero deep inside, ngayon- totoo naman yun. Opo, totoo naman po yun. Yung iba naman po kasi talagang sinasabi, totoo naman. Wala naman po kasi masasabi yung iba kung hindi naman sa kanya Talaga nakikita. nakikita. Minsan nga po nagsusumbong yun sa akin, hindi ko na lang iniimikan at sa isip-isip ko, totoo naman kasi yung ginagawa mo. Kaya Grabe. kami na nga lang po nag-a-adjust para sa kanya. At yun nga po, yung utak niya parang hindi naman normal. Okay, Ate Isabel, i-correct mo ako kung mali ba yung sasabihin ko. Na, di ba, nung napapansin mo na masyadong madikit yung babae sa papa mo, pero may mga ibang nagtatanong sa akin bakit daw hindi mo sinabihan yung babae nung time na nakikita mo yung ganun. Is, para sa akin lang siguro kasi ayaw mo sabihin sa papa mo kasi alam mo mag-aaway kayo. Hindi Pero ano ba yung reason? Sinasabihan ko rin po nun si Papa, nakikipagtalo nga po talaga ako nun doon. At sabi ko, ay nakakahiya yung ginagawa ninyo. Hindi ko bukod sabi ko sa inaano yan nila ate. Tapos nadyan yan kay Tata Mino. Tapos sabi ko, dadamputin mo. Alam mo, dami-dami mo pa sabi kong anak. Bano na lang sabi ko sabihin ng tao. Tapos yun, nagagalit siya, pabayaan ko daw. May ganun. Pwede ka na po lang. Tapos di na po talaga ako naimik dun sa babae. Tapos Hindi mo na kinakausap. Hindi na po. Tapos yung Hindi mo ba tatay sinubukang kumprontahin ay yung babae? Hindi po kasi nagagalit po kasi yung matanda. Kapag kinumpronta mo, ang magkakagalit kayo ni Tatay Pilomeno. Lagi po kami nag-aano niyang gawa lang dyan. Marami daw kasing mga tao na sa dami nga na nakapanood, kinausap na tayo at sila yung nakakita ng mga nangyayari din, at sinabi nga po na matagal na nilang pinagsasabihan si Tatay Pilomeno tungkol dito sa babae, kaya lang ang sinasagot daw po ni Tatay Pilomeno ay hayaan lang, huwag siyang pakialaman. Ganon. Opo, Totoo ba yun? Lagi po kasing sagot ni Tata Mino, ni Tatay no ay wala daw po kaming karapatan kasi nasa kanya daw po yan. Siya daw po ang dyan, may karapatan at sa kanya nakatira. Tapos siya daw ang, kung may daw kami, siya daw ang pagsabihan namin. Kapag hindi naman po namin siya sa pag dinadaan na nga lang po namin sa kwento, nagagalit siya. Lagi siyang kampi doon kahit salaan naman na po. Grabe. Ayun. Tsaka naglayo po yung loob ko nung unang salta niya dito na minumura niya yung mga kapatid. Sino nagmumura nun? Silang dalawa po. Nung nandito yung babae. Nanonood lang po yun dito. Dati po kasi dito yun, yung babaeng yun, nung hindi pa po ito ayos. May katiri pa po dyan dati. Dito siya. Tapos si Tata Mino po doon. Tapos ito po ang TV, iniwan lang yan dito ni Lulaglo. Pero sa amin po yan nakatap. Pag nanonood po yung mga kapatid ko, parang nasama rin po yung loob ko. Minsan nagagalit pa po ako. Ikaw po ba naman mumurahin yung mga bata? Wala namang hindi na lang po pagsabihan. O kaya pauwiin nila kung ayaw nilang nanonood dito. Pinagpapalit-palitan pa po nilang murahin. Tapos minsan, patayan ng TV. Pag alam po nilang papunta na yung mga kapatid ko dito, tsaka yung anak ko, pinapatay na po nila agad ang TV. Grabe naman yun. Alam niyo sa totoo lang mga kalingap, sa kwento ni Ate Isabel, si Ate Isabel po ang naging simula kung bakit natulungan nila itong si Ate Jonabel
Jonalyn sa pananakit na sinasabi niya nung nandun pa siya sa side niya na sinasaktan siya. Ibig sabihin po nito, sila Ate Isabel pa ang tumulong sa kanya para mapalayo siya sa kung sino man yung nananakit sa kanya. Tapos ganito pa po yung gagawin o igaganti kala Ate Isabel. Grabe naman yung ano. Tsaka nung nasa hospital po siya, kung tutuusin, dapat yun na, kahit yun na lang po sana, inisip niya yung tulong ko doon na ginawa sa kanya. Oo, kasi Yun lang po siya. yung mga time na parang lutang siya, Opo, hindi niya alam wala gagawin. po talaga siya sa ano doon. Tsaka yung isa po talagang gamot para sa anak niya. Wala siyang nakuha man lang. Kahit mag-ikot na lang siya doon sa loob. Kasi may mga libre naman kapag sa loob. Pag meron ka lang ano, yung binibigay nila para makakuha sa loob. Isa po wala siya doon. Wala siyang ginagawa. Wala po, nakatayo Pero lang siya. pumunta siya doon para sa gamutan sana ng mga anak niya. Naka-confine po doon yung Ay, anak naka-confine niya. pa. Yung ano, pasok na nga po sa obese yun eh. Malnourished po talaga. Kasi ang payat na po niyang masyado. Tapos ang laki masyado ng tiyan ng baby niya. Tapos nalabas yung bulate sa bibig. Tapos hindi po siya, wala siyang ginagawa. Nandun lang siya. Nakatanga lang. Pag hindi nakaupo, nakatayo, nakatalikod sa anak, hinahayaang umiyak ng umiyak. Nagkasamaan po kami na ano, sabi ko, wag mo kong susubukan. Ang bait ko, sabi ko sa'yo. Pag nasabi ko kung gagalitin kasi ayaw kong nagagalit. Umiyak yun, naging po yun ng sorry. Tapos ganun pa din yung ginagawa niya. Tapos nangingialam siya ng hindi kanya. Grabe talagang gawain. Nakikita Ano? po siya ng mga kapatid. Ito oh, kahit nandun lang po dati yung bahay namin, yung mga gamit ko pong nasa doon ng bag. Pinukuha niya, kaya pala pag pupunta ko dito, magtatanong ako dito sa kapatid ko kung bakit nandito yung gamit ko nasa kanya. Nakuha daw po talaga yung sa bag. Hindi lang, Grabe. kasi hindi lang po din nila pinapansin. Ibig sabihin hindi lang pala yung ang problema niya yung sa pagiging yung alam niyo yung sabihin na natin bilang practical yung parang lalakero. Hindi lang yun yung problema niya. Mayroon pa siya yung parang klepto Opo. na nangingialam siya ng mga gamit na hindi kanya. Opo, na ano po talaga siya. Tapos pag tinanong mo naman siya kung kanino yun, sabihin kanya. Ay, ganun. Eh, hindi ka rin naman po basta-basta maniniwala makakakuha siya ng ganong gamit kasi wala naman po siya parating gawa. Wala naman siyang kinikita. Tapos Wala siyang, in short, wala siyang income. Opo. Ano lang din siya, nakaasa lang. Yan. Unang salta nga po niya dito nung umalis yung si Lola. Halos ako lahat sumalo sa kanya. Grabe. Kahit madami. Wala na yata nun sila mama. Wala na po yata nun sila mama, sila papa. Kami na lang din. Pero hindi po nun as in nagkakaaway si mama at papa. Kaya kahit paano po, nakakabigay-bigay pa sa amin sila mama. Yun, sa amin na po yung lahat. Nakaasa. Opo, tapos ganun lang gagawin. Ikaw, Ate Isabel, tatanungin kita. Sa alam ko, may naitulong ka din kay Ate Jonalyn. May naitulong ka din sa kanya simula pa sa ospital hanggang sa pumayag kayo na pumunta siya dito. Napakalaking tulong po na Ate Isabel. Kaya ikaw, tatanungin ko. Sa punto ba nang ginawa ni Ate Jonalyn sa papa mo, sumama ba yung loob mo sa kanya? Opo. Sumama po kasi kung sa akin po okay lang, kaso yung mga kapatid ko po, yun yung naging ano talaga, naapektuhan masyado dun sa ginawa niya. Kasi nung hindi pa naman po nila ginagawa, hindi naman po si Papa madamot sa amin eh. Pero nung yun na nga po, nakikita po kasi ng mga kapatid ko, nagpapawa daw, tapos nag-iiyak, tapos lagi nga po nakadikit. Saka kahit po yung tatay ko nagkwento sa akin nun, kaya nga sabi ko bakit di niya na lang kasi layuan, hindi lagi na lang din naman kayo nakadikit. Wala, ang katwiran niya. Hayaan lang. Hayaan na lang daw po kasi ano. Tsaka yung inano po kasi niya ginawa ng disadvantage yung ano ay, yung pagkakaroon po nila ng alitan Ng nanay mo. Ito ba ang mama at papa mo, Ate Isabel? Matanong ko lang gaano nakatagal sa tingin mo sa palagay mo na hiwalay, na hindi sila okay? Ano lang po, bago lang. Wala pa nga pong 1 year yun eh. Wala pang 1 year. Wala pa po yun. Kaya nga po pinipilit ko pa rin na Maayos sana. Opo, layuan niyan, yung babaeng yan. Kaso hindi, wala rin po. Lagi din daw pong nakadikit sa kanya. Kulang na nga lang daw po. Ang kwento nga po daw sa kanya nun, gusto na daw po sanang lumipat sa bahay namin kahit nung wala pa yung tatay ko. Ang kaso po, alam niya po kasing ayaw ko kaya hindi daw po nakakalipat dyan sa bahay. Sabi ko, grabe naman ang kapal ng mukha niya kung lilipat siya kaagad yan. Grabe.
Sabi ko, di ko naman din siya gusto. Hindi ko nga po inaano si Papa na mag-asawa na lang ng ano, at ang inaano ko pa nga po, gusto ko pa po sanang mabuo kasi yung mga kapatid ko nga po, nakakaawa, nag-aasa yung mga kapatid ko na uwi yung nanay at tatay nila ng maayos, ng kompleto. Ikaw din ba, Ate Isabel, nung wala pa yan si Ate Jonalyn sa buhay ng papa mo, umasa ka din na one time magiging maayos yung mama at papa mo? Nag-ano rin po ako nun kasi pwede naman po namin magawa ng paraan yung mga Oo, kasi kapag anak nyo nagsalita sa mga magulang, possible na pwedeng makinig yung magulang, di ba? Kapag mga anak na yung nagsalita sa magulang nila. Kaya nga lang, ganito na yung nangyari, parang lalong papalayo ng papalayo dun sa gusto nyo mangyari. Nawalan po tuloy kami ng ano, di na namin matukoy kung nasaan sila pareho. Pati yung nanay namin, di ko rin pa alam kung nasaan. Grabe, pati ba sa mama mo, wala na kayong kontak sa ngayon? Pero may contact po ako kaso minsan di na sinasagot, minsan sinasagot. Pero ano nga lang po, simula po kasi lang nalaman namin na may kinakasama na rin siya. Nawalan na rin po ako ng ano makipag-usap. Sila na lang po pinapakausap ko tapos mga kapatid ko. Kasi pag ako po, nasa Kasi pag ikaw ang nagsalita, ikaw nakapag-usap, masama yung loob. Opo. Tapos yung mga kapatid ko, kakaawa naman. Ano na sila ngayon, parang lutang na yung Isip. Ito bang mga kapatid mo, Ate Isabel, di ba sabi mo nung nakaraan, hindi na sila na madalas nakakapasok ngayon ba? Nakakapasok naman na po sila. Nakakapasok naman na. Ano lang po, kasi talaga, ng mga nakaraan po kasi talaga walang-wala po kami, hindi po talaga kasi kami iniwanan na ano man lang yun. Magkaroon man po kami na uwi lang sa gatas sa pangangailangan na maliliit. Ate Isabel, matanong ko, nung 'di ba sinabi mo na tinulungan ninyo, kinupkup ninyo dito si Ate Jonalyn nung siya ay nakita niyo sa ospital na parang wala sa sarili at nung nagsabi sa inyo na sinasaktan siya sa kanila, minabuti niyo na papuntahin siya dito. Sino nagpo-provide ng pagkain niya nung nandito? Dati po, nung kasama pa niya, si Lulaglo. Pero nung umalis po yun, madalas kami. Tapos, minsan tumutulong din sa tatay niyo. Ibig sabihin, pati kayo nagpo-provide din ng pagkain niya. Nung pag si tatay no po meron, siya nagpo-provide. Pero pag wala po siya, tapos wala din yung babae, kami nagpo-provide sa kanilang dalawa. Kaya po nang gawin yun ni Jonalyn, parang nagsama rin po yung loob ko kay tatay no, kasi alam naman na po pala niya. Wala man na siyang ginawa. Ni Tatay Pilomeno. Opo, wala po. Ano bang tawag niyo kay Tatay Pilomeno? Lolo, tatay? Tatay. Pero lolo niyo siya, di ba? Sumama yung loob mo kay Tatay Pilomeno rin kasi alam na niya na may ganun nangyayari. Alam naman po na kasi niya kung tutusin siya naman po talaga yung may anong magsalita dun, lalo at kinakasama naman po niya yung nakikita niya. Minsan nasa harapan na lang po pala niya nagagano. May ginagawang hindi naman Hinahayaan pa. Kasi nung una po yata, nabanggit din po sa akin yun na binayaran daw po yun ng pera. Na, alam nga po yung binayaran ng pera, ba't di pa niya sabihan? Ibig sabihin, binayaran ng papa mo? Binigyan daw po. Binigyan? Hindi naman yan totally siguro binayaran. Bayad daw po yun. Ay, ganun? Binayaran po yun. Dun sa... Tas ginalaw siya, ganun. Awan ko po, yun po yung pagkakaano ko, binayaran daw yun. Tapos lagi na po niyang hinihingian si Papa ng pera. Tapos, yung hiram-hiram kay Papa. Halimbawa may nanghiram po kay Papa, ang malakas ang loob magsingil yung babae. Yung babae. At wala daw po siyang panggasto. Samantalang kami, di nga po kami naniningil ng pautang ni Papa. Grabe. Naghihintay lang kaming bigyan. Tapos siya, kung umasa ka lang, asawa. Kaya sumama din yung loob mo kay Tatay Pilomeno kasi alam na pala niya talaga. Tapos hindi pa siya man lang nag-open up sa'yo na yung papa mo, ganito, baka pwede nating ayusin. Wala po talaga siyang binabanggit, tapos lagi pa po siyang galit. Nagsimula nga lang po ako mag-imik sa kanya nung nalaman kung nagpilit na po talaga akong alamin kung nasaan yung kinakasama niya. Wala na po pala, nakaalis na din. Grabe. May nangyari pa palang bayaran. Marami po pati nakakita nun, kaya kahit kami halos ayun na namin dito lumabas. Ayaw nyo na lumabas dahil sa nangyari na yun. Kaya nga po yung isa kong kapatid nag-alis na lang din at siya daw po yung naaanuhan at sanay po. Siya na yung nahihiya. Tapos sanay po Kasi siya pumunta sa, dyan sa kabila. Oo, sa kabila. Tapos biglang maiging topic nila yung... At saka tahimik kasi yung buhay nyo, kahit ganito lang yung buhay nyo. Tahimik kasi kayo, wala kayong mga issue na ganyan na
na nangyayari sa pamilya. Ano lang po. Dahil lang sa ginawa na yun nila Ate Jonalyn at ni Papa mo ay kahihiyan, pati mga bata na damay. Tsaka yung pinakang-apektado po talaga yung isip ng mga kapatid ko. Paano sa school sila? Hindi ko po alam kung nakaka-focus pa sila sa pag-aaral nila o kung habang nasa school sila, yung utak nila kalahati nandun sa nangyayari, yung kalahati nandun sa school. Kasi hindi naman po sila dati ganun. Minsan nga po naawa na lang ako kahit pinapagalitan ko kaya napapalo ko at talagang kahit ganito na lang po yung layo utusan nyo. Hindi nila alam kung ano yung sinabi mo. Ay, Hindi ganun. mo Talagang ulitin, kung di mo absent-minded isigaw. talaga sila. Kailangan isigaw ko pa ulit-ulitin ko ulit. Kaya minsan nagagalitan mo. Pero alam ko naman na mas inuunawa mo pa rin. Opo. O, kung magalit ka man, mamaya maisip mo yan na naapektuhan kasi sila nung Tapos minsan nangyayari. hinahayaan ko na lang. At ano nga po, sabi ko baka gawa dun sa nangyayari, baka lalong maano lang yung utak nila. Matuliro lang. Kaliliit pa naman. Kaya mga Isabel, kung halimbawa matapos na po natin itong bahay ninyo, makakasa kayo na susuplayan ko kayo ng yung pang araw-araw ninyo. At sana, ang gusto ko sana mangyari, magkaroon tayo ng tao na kung mayroon man tao na tutulong sa atin, matulungan ako para matulungan naman namin kayo na ito mga kapatid mo ay maano natin yung pag-aaral nila. Kahit paano ay masuportahan din natin, matutukan ano. Kahit baga sa pangbaon-baon nila, 'di ba? Parang scholarship ganun. Sana may magtulong sa atin. Ang pinakang ano lang naman po sa kanila, kahit mawala na po sila ng baon na pera, basta yung pang baon lang po nilang sa tanghali, tapos yung pang ulam nila, yung pambili nila ng ulam. Hindi na po sila naghihintay dun sa bibigyan mo sila ng baon na ano. Ibig sabihin, hindi na sila nag-i-expect yung mga kapatid mo Hindi ng na. baon. Basta po may baon silang kanin tsaka pambiling ulam. Okay Masaya na sila noon. Alam mo Ate Isabel, sa totoo lang yung mga kapatid mo, every time na matatapos ako mag-vlog sa inyo at lalabas ako dito sa lugar ninyo, nakikita ko sila, ang layo ng nilalakad. Opo. Totoo yan, ang layo, di ba? Bira naman po. Pero napaka-tiyaga, talagang nagtsatsaga sila na, lalo yung lalaki madalas ko nakikita. Opo. Talagang ang layo ng nilalakad niya. Sabi ko, grabe ang layo ng lalakaran nitong bata na to. Pero nakikita ko, porsigido talaga sila, di ba? Napasok po sila. Minsan nga po sila na minsan na nagrereklamo. Kapag hindi nakakapasok. Papagalitan daw po sila. Sabi ko na tayo istiis na lang muna kayo at ang hirap ng ano natin. Yan. Sana may mga blessing na dumating pa sa atin kasi ito muna yung pina-priority ko ngayon, yung matitirhan nila at Isabel kasi hindi naman ito kanila, nakituloy lang sila dito, kaya pina-priority ko, uuwi na daw din pati, kaya pina-priority ko patapos na itong bahay para makalipat na sila doon. At kapag dumating yung may-ari dito, magpapasalamat din tayo kasi pinatuloy si Ate Isabel dito. Kaya yun, wala naman pong problema sa pagkain naman, gagawa natin yan ng solusyon, ng paraan para ma-provide natin kay Ate Isabel kasi magkano lang naman kinikita ng mister niya. Wala na ibang tutulong kay Ate Isabel kundi mister niya lang, siya lang yung naghahanap buhay. Ewan ko lang kung may kapatid sa Ate Isabel na nakakapag-provide sa inyo na meron ba? Nasimula pa lang naman po yung galing po baga. Yung kumupkup kay Abdul. Kumbaga yung tatay ni Abdul. Hindi po yung isa. Yung isa, yung dating nandun sa karpintero doon. Apo. Nasaan na siya ngayon? Nagsama na po dun sa tatay-tatayan ni Bulit. Okay. Magkasama na sila nagkatrabaho. Magkamukha pa naman yun. Okay. So, tatay-tatayan naman po kasi ni Bulit. May pinakasama na din naman po. may bago na din. Pero mabait yun. Mabait yung tatay-tatay ni Abdul na kumupkup sa kanya. Sobrang bait. Wala akong masabi doon. Talagang nung umuwi yun, nakasalubong ko, nakangiti ka agad. Ganun. Basta mabait siyang tao, nakikita ko sa kanya. Ramdam ko. Kaya alam kong di pa bayaan yung kapatid ni Ate Isabel nyo sa trabaho na magkasama na sila ngayon. Okay. So, Alaga pati. malaga din. Okay. Ate Isabel, basta anumang mangyari, dito lang kami ha. Makakasa ka dyan. Hindi kami magsasawa na magpunta dito sa inyo. Kahit may umuulan man yan o ano man, pupunta kami dito. Ate Isabel, okay, magpakatatag ka lang. At may awan Diyos.